Ako si Maria at ito ang aking kwento. Matapos umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa loob ng mansyon, ay kusang iniharang ni Max ang sarili upang protektahan ang kanyang mag-ina. Ang kanyang pamilya ay dumaan sa maraming bagyo sa loob ng maraming taon. Wala siyang magawa pagkatapos upang maiwasan ang pagkamatay ng mga taong inaalagaan niya. Ngunit ngayon, kung kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay upang maprotektahan ang kanyang asawa at anak, pagkatapos ay masayang yakapin niya ang kamatayan upang mapanatili silang ligtas. Hinintay ni Max ang pagsigi ng sakit sa anumang parte ng kanyang katawan. Palatandaan ang pagtama ng bala ni Dorothy sa kanya, subalit walang naramdamang sakit o kung ano man ang binata. Nang magmulat siya ng mga mata, noon niya nakitang likod ni Christoph na nakaharang sa kanyang harapan. Kasabay ng hysterical na pagsigaw ni Dorothy ay ang pagbagsak ni Christoph sa sahig ng mansyon, duguan. "Oh my God, Christoph!" Hindik na sigaw ni Demi na makitang binata na nag-agaw buhay sa sahig ng mansyon. "Shit! Take Dorothy away! Now!" Sigaw ni Conrad sa mga tauhang mabilis na hinila palabas ang matandang babae na hindi pa rin matigil sa pagwawala. Si Max ang unang dumalo kay Christoph. He sustained a shot in the chest, kaya naman mabilis ang pagkalat ng dugo sa suot nitong damit. "The medics are coming, Christoph. Dadalhin ka namin sa ospital." Si Max. Nakaramdam siya ng salungat sa oras na yon. Galit siya kay Christoph dahil sa pagdurusang binigay nito sa kanyang nakaraang 4 na taon, subalit hindi rin gusto ni Max na nakikita itong nag-aagaw buhay dahil sa kagagawan mismo ng ina nito. "Max, Max," tawag ni Christoph sa binata kapos na sa hininga. "Sana mapatawad niyo ako ni Demi. I hope this is enough payment for my sins." Umigting ang panga ni Max. Nagpigil ng emosyon. Walang imik na inabot ng binatang kamay ni Christoph at marahan yung pinisil. Gumanti ng pisil si Christoph. Not a while longer kusang lumuwag ang hawak ni Christoph sa kamay ni Max bago tutuluyang pumikit. Bago pa man makahuma si Max ay hinila na siya ni Conrad palayo kay Christoph dahil dumating ng mga paramedics. They watched as the paramedics tried to revive Christoph. Subalit makalipas ng ilang minuto, nagangat ang tingin ng medic kay Max at sinabing, "Sorry sir, he didn't make it." Tuluyan na tumalikod si Demi at muling humagulhol habang yakap ang anak. Tapos na ang lahat. Nagtapos ang lahat sa kamatayan ni Christoph. Tulala si Demi habang nakaupo siya sa sofa sa hospital suite ni Doña Cora. Doon sila dumiretso matapos ang lahat na nangyari sa mansyon. Kasalukuyan ding nakakonfine si Sevi dahil sa tinamo nitong sugat sa ulo. Pina-assess din nila sa doktor si Kali. Bukas ang schedule nito sa child psychologist. Wala si Max at maraming inasikaso tungkol sa mga naganap sa mansyon. Kanina, gusto siyang kausapin ni na Major Salvador at hinga ng statement. Subalit si Max ang mismong tumanggi para sa kanya. Nangangatal pa rin siya sa lahat ng mga bagay na nangyari sa araw na yon. At kahit nasabihin niyang maayos siya, somewhere deep inside her heart, there is fear that she cannot shake off. Niyuko ni Demi si Kali na noon ay natutulog sa kanyang tabi. Hapon na, subalit halos katitigil lang nito sa pag-iyak. Nag-alala siya ng kanyang anak na babae ay magkakaroon ng isang panghabang buhay na trauma mula sa trahedyang nasaksihan nila. At kapag nangyari yon, wala siyang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Siya ang lubos na nagtiwala kay Christoph. Siyang naniwala sa mga kasinungalingan nito. Siyang nagpapasa kay Christoph sa buhay nilang mag-ina at kahit na pinagbayaran na ng buhay ng lalaki ang ginawa nito, still the effect of what Christoph has done that day still lingers. Maya-maya pa'y bumukas na ang pinto ng hospital suite at nilawa ang bulto ni Max. Kagad na nilapitan ng binatang asawa at niyakap. "Kamusta sa labas? Is Dorothy finally in jail?" Ani Demi, marahang tumango ang binata. "Yes, nakakulong na siya." Demi released a sigh of relief from hearing the news. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin ng kaso subalit nakapag-umpisa na sila. Naipakulong na nila si Dorothy and that is a big win for them right now. Ang sabi ni Atty. Marquez, siya na munang mahaharap sa mga investigador on your behalf until you feel better to talk to the investigators. Tumango-tango si Demi. "Tell Atty. Marquez I say thanks." Ginagap ni Max ang kamay ng asawa at marahan yung pinisil. "Pinaayos ko na rin ang burol ni Christoph. Pumayag ang hospital management na sa chapel ng ospital gawin ang burol para sa kanya." Hindi umimik si Demi. She still feel conflicted
about Christoph, itong nagdala ng gulo sa kanila ng araw na yon. Subalit ito rin na nagsakripisyo ng sarili nito upang matapos ang lahat ng iyon. He doesn't have anyone. Demi, I hope you don't find it ill that I'm the one doing the arrangements for his remains. Marahang umiling ang dalaga. No, I don't. Kaya lang, hindi maisatinig ng dalagang kaguluhan sa kanyang dibdib. Subalit tama si Max. Christoph doesn't have anyone now. Just them. Max, nariyan ka na pala, iho. Ani Doña Cora mula sa hospital bed nito. Gising ng matanda mula sa afternoon nap nito. Kanina pa nasabi ni Demi sa balang mga nangyari. At gaya niya, nalulungkot din ito sa mga nangyari. Please come here. I want to talk to you both. Anang matanda, sandaling nagkatinginan ng mag-asawa bago lumapit sa kama ni Cora. Gusto kong humingi ng paumanhin sa inyong dalawa. Dahil sa mga nangyari ngayon. Alam kong nangyaring mga nangyari ngayon dahil sa kapabayaan ko. Ani Cora, inabot ang kamay ni Demi. Sana ipinagtapat ko na sa inyo ang mga nangyari noon pa man. Sana mas naintindihan niyo ang mga nangyari sa nakaraan. Sana naintindihan ni Christoph ang lahat bago siya naniwala kay Dorothy. At sana hindi nasayang ang buhay niya ngayong araw. Malungkot na sabi ng matanda. Lola, please, don't be too hard on yourself. Christoph made this choice to betray all of us despite the kindness both of you and Lola Criselda had shown him through the years. You do not have control on that. But still, umiwas ng tingin ang matanda. Nang mamatay si Julio ay binili niya sa amin ni Criselda si Melesio na sana kahit na anong mangyayari huwag naming iiwan ang anak niya. Kaya lang, si Dorothy ang dahilan ng lahat ng paghihirap ni Melesio. She was greedy and ambitious kahit nung mga bata pa sila. Nang binenta sa amin ni Melesio ang halos lahat ng kanyang mana, ay akala namin para lang si isa na namang kung anong negosyong naisip niya subalit pinantubos pala niya kay Dorothy ang pera. We didn't know that then. Inilihim niya and when those loan sharks were after him, he didn't tell that to us too. His life should been spared, Iha, even that of Christoph. Oh, our poor Melesio. Anang matanda sa garalgal na tinig. Maya-maya pa'y tumunog ang phone ni Max. It was Conrad. Ipapakalala na raw nito kay Max ang witness nito. Conrad, tawag ni Max sa lalaki na makita niya ito sa harapan ng presinto kung saan siya nito pinapunta. Mr. Guerrero, salamat at nakabalik ka na dito. I know you're busy with other things and there's no place you would want to be in right now but with your family after what happened. Kaya lang, nagdesisyon ng witness ko na magsalita at sumuko sa mga otoridad. I think you should be here as he makes his confession at the interrogation room. Anang binata. Humugot ng hininga si Max, nagpakalma ng emosyon. Thank you for informing me, Mr. D. Alexus. I appreciate it. Anang binata, tipid na ngumiti ang lalaki, tumango-tango bago iginiya si Max sa viewing room na nasa tabi mismo ng interrogation room. They will bring in the witness any moment now. Ani Conrad. Tumayo na sa tapat ng two-way mirror at hinintay ang pagdating ng mga tao sa kabilang silid. Ganon din ang ginawa ni Max. So tell me, who is this witness? Siya bang dahilan kung bakit nahuli natin si Dorothy? Tanong ni Max, kaswal. Tumango si Conrad. Marami siyang mahalagang bagay na sinabi patungkol kay Dorothy. At naniniwala ako na siya rin ang magiging susi para tuluyang malutas ang iba pang kaso tungkol kay Dorothy. So, she is a valuable witness din, ani Max. Actually, it's a he, ani Conrad bago tinurong pinto sa kabila ng silid. Nang unti-unti yung bumukas, hindi naglaon pumasok isang pamilyar na figura doon. Si Thomas Guerrero. Malaki ang inihulog ng katawan nito. Paika-ikaring ko maglakad at may sling ang isang braso. Sa isang tingin hindi akalain na sinumang nakakilala dito na yun si Thomas. He has changed so much. Gone has arrogance. In his face, all that was left was the frail old man who winces in pain with every step he makes. Ngunit hindi malilimutan ni Max sa mukha ng tao na gumawa ng kanyang buhay na nakakalungkot sa loob ng maraming taon. At kaya pagkatapos ng pagkabigla ay dumating ang galit. Nag-build si Max ng kanyang mga kamot lumingon kay Conrad. Paano ang hayop na yun ay buhay pa? Ang sabi mo'y patay na siya. Na siya'y natagpuan na lumulutang sa ilog at ng kanyang katawan ay lampas sa pagkilala. Nang dahilan kung bakit siya na-cremate. Nagsinungaling ka, Mr. D. Alexus? Marahang tumango si Conrad. It was needed to solve the case. Si Thomas nang mas nakakilala kay Dorothy kahit na kanino man. Dorothy tried to kill him. Pinilit siya ni Dorothy na pirmahan ng transfer of rights sa stocks na hawak niya sa GDC. At ilipat yun sa pangalan ni Mr. Montano. He was taken hostage for weeks before Dorothy dumped him at the river near her place. May nakapulot sa kanyang pamilya at dinala siya sa ospital. That's when my man found him.
Nagpatulong siya. Ang sabi niya handa siyang isiwalat ang lahat na alam niya tungkol kay Dorothy. Basta lang mabuhay siya. He was a direct witness to your case. That's when I decided to fake his death in the hopes that Dorothy would resurface on her own. True enough. Lumabas sa lungga niya si Dorothy. Ang akala niya wala na nakakaalam sa mga kasalanan niya dahil wala na si Thomas. Ginamit niya pang ilan sa pag-aari ni Thomas bilang taguan. Ang operasyon ng entrapment ay matagumpay na dahil sa kooperasyon ni Thomas. At naniniwala ka sa bastard na yun? Siya ay nagkasala tulad ni Dorothy. Gigil na sagot ni Max. I know that. I also understand why you are upset. Thomas Guerrero will have his jail time. I promise you. But lesser than that of Dorothy's, ani Conrad. Seryoso, napabuga ng hininga si Max. Sinuklay ang mga daliri sa buhok. Ang araw na yan ay sobra na, ngunit wala siyang nagagawa kung hindi harapin ito anuman ang katotohanan na kailangan niyang malaman. Maya-maya pa napabaling si Max sa interrogation room na mag-umpisa ng magtanong ang pulis kay Thomas. Kilala mo ba kung sinong babaeng ito? Ng pulis. Inilatag ang isang lumang litrato sa harap ng matandang lalaki. Sandali natigilan si Thomas, pinagmasdan ng lalaki sa lumang litrato bago tumango. Oo, siyang asawa ng tiyuhin ko, si Doña Criselda Guerrero. Mari mo bang sabihin kung anong ginawa ni Dorothy Montano sa kanya? Binigyan niya ng poison queen flower si Doña Criselda para mapadali ang pagkamatay niya 4 na taon na nakakaraan. Maari mo bang sabihin kung sa paanong paraan ginawa ni Dorothy ang panlalasa niya sa kanyang mga biktima? Ng pulis. Marahang tumango si Thomas bago sumagot. Kinuwento ng matandang lalaki ang paraan ng paglasa ni Dorothy gamit ang poison queen flower. Inamin din ito na madalas itong nagpapadala ng mga bulaklak sa mga kaaway na gustong i-dispatcha ni Dorothy. Inamin din ng matandang lalaki na itong pumatay sa mga tauhan niyang sina Jet at Lucy, 4 na taon na nakakaraan. Pwede mo bang sabihin kung sino-sino mga naging biktima ng poison queen flower ni Dorothy Montano? Marahang tumango si Thomas. Si Doña Criselda Guerrero, si Mrs. Ferrer, si Mr. Antolin, ang dating head ng Operations Department ng GDC, at si Milicio Montano. Ang asawa niya? Gulat na tanong ng pulis kay Thomas. Natigagal naman si Max sa narinig. Hindi bang punto ng paghihiganti ni Dorothy ay dahil sa hindi natulungan ng kanilang pamilya? Si Milicio ng mga ilangan to ng tulong pinansyal? Sandali natigilan si Thomas bago tumango. Oo, may banta na sa buhay ni Milicio na mangyari ang lahat. Kaliwat ka ng loan shark ang naghahabol kay Milicio noon. Hindi rin niya gustong sabihin ang totoo sa mga Guerrero o sa mga De La Rosa dahil ayaw niya sisihin ng mga ito si Dorothy sa pagbagsak ng kanilang kabuhayan. And so, to escape his problems, he touched the flower himself. Huli ng lahat ng malaman ni Dorothy. Milicio already had a heart attack and it was fatal. Sandaling natigilan si Max sa narinig. Hindi alam kung paano pakibagayan ang katotohanang nalaman. All the sufferings they have endured just because Dorothy cannot accept the fact na ito mismong dahilan kung bakit nawalang asawa nito. All those sufferings for nothing, ani Max. Lalong humigpit ang pagkuyom sa mga kamay. Ang lahat ng pagpahirap at trahedyang dinanas ng mga Lagdemo at De La Rosa ay para lang pala sa paghiganti ni Dorothy na walang basehan. Nais ni Dorothy na baguhin ang katotohanan, maghanap ng ibang tao magdadala ng mga kahinatnan ng kanyang sariling mga pagkakamali. Ngunit ang katotohanan, kahit gaano pa tayo susubukang ilibing ito, will always be the truth and a bitter pill to swallow. Sandali pang nagtanong ang pulis kay Thomas. Sinagot lahat ng inang matandang lalaki. Hindi naglaon ipinasok ng isa pang pulis sa interrogation room si Dorothy. Nakaposa sa likod ng mga kamay nito at may kadena rin ang mga paa. Hayop ka, wala kang utang na loob, Thomas. Isa kang duwag, duwag, angil ng matandang babae sa dating kakampi. Narinig itong lahat ng ipinagtamat ni Thomas sa holding room na pinanggalingan ng matandang babae. Subalit na natiling kalmado si Thomas. Tama na, Dorothy, your madness stops here. It's time to face the music. Ha, nasasabi mo lang yan dahil duwag ka. Hindi ako titigil. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nauubos sa mga De La Rosa at Guerrero. Ani Dorothy, panay ang piglas. Tumayo na si Thomas. Officer, may isa pa palang biktima si Dorothy. Hindi ang bulaklak ang ginamit niya kundi isang lason inihalo niya sa alak ng kanyang biktima. Sinong biktimang tinutukoy mo? Anong pulis? Si Hector Guerrero, ang pinsan ko. Tila nabingi si Max sa ipinagtapat ng tiyuhin. Paano nga? Hayop ka talaga, Thomas. Hayop ka! Singhal ni Dorothy kay Thomas, pilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng 2 police escort na kasama nito. Mas hayop ka, Dorothy. Hindi ba habat ng inggit ako sa pinsan ko dahil sa kayamanan at tagumpay na kanyang tinatamasa ikaw nagsabi sa akin na kayang-kaya mo siyang paglahuin sa mundong ibabaw?
Alam kong ayaw mo sa kanya dahil ayaw niyang pahiramin ng malaking pera si Milicio para sa research lab na gusto mong ipatayo. Sinungaling. Sinungaling ka. Do not believe him, officer. Naghahanap lang siya ng masisisi sa mga kasalanan niya. Ani Dorothy, panay pa rin ang piglas. Gusto mo bang sabihin ko sa kanila kung paano mo nilagyan ng laso ng alak ni Hector nang manggaling siya sa inyo? Bago siya umuwi sa kanila ng araw na masisgrasya siya. O gusto mo sabihin ko na kaya sa daan inabutan ng atake sa puso at aksidente si Hector? Ay dahil imbis na paghahanap kay Ali ang unahin niya dahil naglayas ito, ay mas ginisto niya kayong balikang mag-anak dahil sinugod si Milicio na pinagkautangan niya at hinostage kayong mag-ina bilang kabayaran? Hindi ba't akong nagligtas sa inyong mag-anak noon nang mawala si Hector? Dahil wala na kayong iba pang aasahan. Baka gusto mong idetalye kong lahat, Dorothy. I have nothing to lose anyway. Nanginig ng mga kamao ni Max. His poor father was a victim of Dorothy too. Pinatay ng babae ang dalawa sa kanyang mga mahal sa buhay. She deserves to die. Anang isang bahagi ng isip ni Max. Tuluyan na nagdilim ang paningin ng binata at nilukop ng labis na galit ang dibdib. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagmamadaling lumabas ng viewing room at dire-diretsong pumasok sa interrogation room. Nagulat ang lahat ng nasa loob na biglang bumalandrang pinto ng silid at niluwa ang galit na si Max. You useless and evil woman. You do not deserve even just another second of life. Anang binata bago nilapitan si Dorothy at walang sabi-sabing sinakal ito. Max wasn't thinking straight anymore. His emotions have taken the better of him. Hindi lubos sa kalain ng binata na isang tao lamang ang dahilan ng lahat ng pasakit sa kanyang buhay. Si Dorothy, ang matandang babae ang may kasalanan sa lahat ng kanyang paghihirap. He would kill her right now and he will have no regrets. Mr. Guerrero, bitawan mo siya. Si Conrad na kagad sumunod kay Max at pilit ninalis sa mga kamay nito sa leeg ni Dorothy. Mawawala ng saysay ang lahat ng paghihirapan natin kapag napatay mo siya ngayon. Huwag mong igaya ang sarili mo sa kanya, Mr. Guerrero. It is not worth it. Dugtong pa ng lalaki subalit lalo humigpit ang kamay ni Max sa leeg ni Dorothy. He cannot help it. Dalawang buhay ang inagaw ng babae sa kanya. Killing her right now with his very own hands will be justice. Saka pa lamang tuluyan nagbitawan ni Max si Dorothy nang tumulong ng dalang putni na naroon upang mailay yung binata sa babae na paupo sa sahigang matandang babae pagkatapos habol ang hininga. Wala kang puso, Dorothy. Dapat sa'yo ay mamatay. Kahit na ngayon na, subalit tama sila. Death is an easy punishment for you. Sisiguraduhin kong pagdurusahan mong lahat ng kasalanan mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naibibigay ang hustisya na ginawa mo sa pamilya ko at kay Demi. You're going to rot in jail, like how it's supposed to be. Ani Max bago bumaling kay Thomas na nooy nakamasid na sa gilid ng silid. Patawarin mo ko, Max. Sa lahat-lahat, anang matandang lalaki, nangilid ang luha. Mapatawad man kita. Hindi ka pa rin patatahimikin ang konsensya mo sa mga kasalanan mo, Uncle Thomas. And I wish nothing but to see you in jail and pay your crimes. Anang binata bago lumabas ng silid. Mr. Guerrero, wait! Habol ni Conrad sa binata. Gusto ka pang makausap ni Major Salvador para sa kaso at please contact Attorney Marquez. I need to be with my family now. Anang binata tigil ng emosyon. Sandaling natigilan si Conrad. Pinag-aralan ng mukha ng kausap bago tumango-tango. Alright, I will keep in touch. Anito, alam na lalaki na kailangan ni Max ng ilang sandali upang huminga at magpakalma ng emosyon. The truth that has been revealed was a lot to take it. Kahit siya nagulat niya sa ibang siniwalat ni Thomas. Nang manatili ito sa poder ng PSA ng ilang araw, akala niya alam na niya ang lahat, hindi pa pala. Mas marami pa palang tinatagong kasamaan si Dorothy kaysa sa inaakala niya. Thank you for all your help, Mr. D. Alexus. Habang buhay namin natatanawin ng pamilya ko ang ginawa mong ito. Ani Max, formal bago tuluyang lumabas ng presinto. Nang marating ang kanyang sasakyan ay agad yung pinaharurot ni Max palayo. Sa ospital dumiretsong binata, naghihintay siya ng lift packet sa hospital suite ni Cora. Subalit nang bumukas ang lift ay naroon na sa loob si Demi. Tila sinasalubong siya. Where are you going? Ani Max matapos niyang humakbang papasok ng lift. Subalit imbis na sumagot ay niyakap lamang siya ni Demi sa kanya. Mahigpit. Tumawag si Conrad. Kailangan mo raw ako. Ani Demi sa garalgal na tinig. Hindi man sabihin ni Max ang tunay na naramdaman niya sa mga oras na yon, baka sa mukha nitong paghihirap ng kalooban. Gumanti ng yakap si Max sa asawa. Nais pa sanang magpigil ng luha subalit hindi na nagawa ng binata. Hindi naglaon, yumugyug ang balikat ni Max at tuluyang umiyak. Naisip niyang kanyang mga pinagdaanang hirap at pasakit sa nakalipas na maraming taon. Maging ang pagkakawalay niya ng mahabang panahon sa asawa. Everything was because of Dorothy's selfish schemes.
Napakaraming nasayang na panahon at mga pagkakataon, napakaraming nasayang na buhay. Tunay nga na walang hangganan ang kasakiman. Nanatiling tahimik si Demi habang yakap-yakap si Max. Nasabi na ni Conrad sa kanya ang lahat ng mga nangyari kanina sa presinto, ang pagtatapat ni Thomas at ang paghaharap nito at ni Dorothy. At alam ng dalaga kung gaano kabigat ang nasa dibdib ng asawa ngayon. And she will stay that way with him as long as he needs her too. Maya-maya pa'y marahang bumitiw si Max sa kanya at niyuko siya. Demi lovingly reached for his face at malumani na pinunasan ng kanyang luha. Hindi siya sanay na makita itong ganoon. Ngunit siya ay higit na nagpapasalamat na pinahintulutan niya siya sa ganoong paraan. That vulnerable. Makalipas ang ilang sandali, isang realization ang tumama sa kanya. Pilit na ngumiti ang dalaga bago. Tapos na Max, tapos na. Ano kayang mangyayari ngayong magbabayad na si Dorothy para sa lahat ng mga kasalanang ginawa nito sa pamilya ni Max at Demi? Ito na ba ang simula ng masaya tahimik na buhay ni Demi at Max? Sundan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento.